request nga Third Order of Carmelite o usa-usab ka formator, usa sa mga speakers sa atong center kara opening schedule sa ato ang center. Ato siyang dasigon sa masibang pakpak ang akong ex, Brother Sherwin Pakot. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, in your name, we ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King in the air, in the water, in the ground, in the netherworld and nature, in the spiritual world. We ask you to bind all demonic action and demonic communication. Lord, seal this whole place. All of us here and all our intention, your most precious blood. Mother Mary, we ask you to surround us with your mantle of protection and crush Satan's power in our lives. Saint Michael, the Archangel, we ask you and all of our guardian angels to defend us in the battle against Satan and the powers of darkness. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kaya mayong hapon, may palis sa tanan. So, nadungog na nato ang atong unang speaker, no, nga kay usara Dios, usara po'y kamatuoran. Mao na nga magbantay ta kay ang kamatuoran nakadepositora di ay sa simbahan, sumala sa Biblia, 1 Timoteo 3:15. So karon, ari ta sa ikaduhang pagpaambit kabahin sa sala sa okultismo. Kasagaran ra ba natong mga Pinoy aktibo kay tas pagtuo, aktibo sa kapilya, aktibo sa mga kalihukan sa simbahan, pero dili nato ikalimod nga bisag gibunyagan nata nga Katoliko, wala pagyapon mawala nato ang mga kabilin sa mga katigulangan, kadtong mga pagtulunan sa mga katigulangan nga wa nato mahibaw nga very dangerous din siya sa atong kalag. Ug atong basahon ang Biblia 1 Pedro 5:8, mo ni giingon sa atong unang Santo Papa, pagbantay o pagtukaw kamo, kaya ang inyong kaaway mao ang yawa, nga naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nagngulog, nga nangitag tukbonon. So, musugot tag sa dili, natay kaaway, yawa, naglibot-libot nato. Sa atong modernong panahon karon, labi na sa mga modernong tao karon, maihap ragyod ang mga tao, nga mituo sa realidad nga naay yawa. Kay matod pa ni Father Gabriel Amort, the greatest triumph of Satan is he convinced the humanity that he doesn't exist. Ang pinakadakong kadaugan ni Satanas di ay nakumbinser niya ang mga tao nga wala siya. So unsay mahitabo? Kung dili ta motuo nga natay kaaway nga mao ang yawa, unsa may mahitabo sa kinabuhi sa tao? Kung walay yawa, walay impyerno. Kung walay impyerno, pwede ra kong magpatuyang magpadayon sa akong mga sala kay way daotang mahitabo nato. Kay wa may impyerno, wa may silot. Mao no nga usana sa mga kadaugan karon. O gani ayoko ingna kamo right. Maora ni gidaghanang tao sa inyong bungkukan, ilaya maora ni gidaghanon. So, ahaman ang uban. No. Isa na katimaan, nga naa nata sa panahon, diin ang pagkaon sa kalag, dili na importante sa tao. Ang importante, makakwarta ko, bahalag, mamaligyag siya bo. Ang importante, nga nato'y bay, nga duha ka andanan, ako'y mga sakyanan, bahala, og na ako'y kabit. No, mangabit na lamang politiko, mangabit na lamang og kinsa na mga dato diha para lang gyud makakwarta. Isa na katimaan nga wa na gyud ta mahunahunag kaluwasan. So arita si kining sala nga okultismo. Daghan nato li minister dito sa office ni Padre Darwin, naay mga li minister, katikista, na mga aktibo sa simbahan, pero makurata kay nganong nayawaan. Sus pag-interview pa, ngano man kahang nayawaan man nga halos karaadlaw man unto mo simba, li minister God.
Pero dili tagalila. Wa pa ko ka-encounter og naili minister nga tagalila na possess. Kasagaran anang moabot ana tagalaing lugar. Pero ngano man nga mayawaan man ang usa ka binunyagang Katoliko. Simple ra gyud kayo ang tubag. Occult contamination. Sa ato pa, ang atong pagtuong Katoliko nasagulan og pagtuo sa mga pagano. Sa Colosas 2:8 mao ni giingon ni San Pablo, pagbantay nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao ug sa mga espiritu nining kalibutana apan dili gikan ni Kristo. So magbantay ta aning mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao, mga katigulangan nga di gikan ni Kristo. Unsa may giingon sa Biblia? Unsa man ang mga example ani? Mga gikabilin-bilin nga mga pagtulunan nga di gikan ni Kristo. Kana sa Deuteronomio 18:10 hangtod sa 11. Klaro kayong giingon sa Ginoo. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananag-an, sa mga salamangkero, umudangop kamo sa mga tigsangpit ug espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang nagbuhat nining mga butanga. Pero patuo-tuo, kasal daghag patuo-tuo. Gikan sa kanang inigdagkot pa lang sa kandol bitaw. Paningkamutig yun nga ikaw nga gadagkot di mapaw ng kandila kay kinsa tong unang mapawngan mo'y unang mamatay. Mo'y unang matigbak. Ana. Taga patuo-tuo. Ultimong bunyag kanang bunyag sa bata. Kanang bata nga nahinanok og katog inigbubo sa pare sa tubig kunuton ng bata aron muhilak kay aron swerte kuno. Unsa og butang tagtulo mo kabuok gadungan og bunyag manggilumba mogdagan paingon sa puerta mayor kay kinsa kuno tong unang makaabot mao'y magmalampuson sa kinabuhi. Gitudlo ron ni Kristo, mabasa ron sa Biblia, gagama mo ginrong kaugalingong pagtulunan. Kanang kasal, ngano man na nga inig kasal, ngano man gyud na nga igikan sa simbahan, nakadawat na sa grasya, nakadawat na sa panalangin sa Ginoo, inig abot sa balay, asugaton atong mga dako-dako anang gala bakahanang mga dako-dako ang dapita, paimnon og tubig, pero sa di pa paimnon og tubig, asudlayan tong buhok sa kinasal sa lalaki o babae, unya ang silhig ikutaw sa kanang lutaw tong naay kuto, mga kujamad, o di ba kaha, kaspa, murag ng lutaw tong Quaker oat, gipainom, galuod-luod, laman ng mga tawhana. Buwag kanang buwak sa kalipay. Aron ko no magmalipayon. Nabay kalipay, nagpatakag panggibugno. Unsa kanang naay lamisa bitaw, di ba naay lamisita, espesyal nga lamisa sa mga kinasal. Naay patutuan nga ayaw jud mo kasawo anang pagkaon anang kinasal kay aron dili sawan og lain ang ilang kaminyoon. Bisan pagway mo sawo anang ilang lamisa og mga uwagan ng gikasal, mga bityo na gihapon. Diba? Og birgat yun ang gikasal, mangundat yun na. No, di ito'y labot ng pagkaon. Nasamot nagmamatay sa daghang patuo-tuo. Magsuong-suong atong lungon, nay alibangbang dako bitaw o silulo na, nahimong alibangbang, nahimong bakukang nasungaya na. Ano ba? Nahan kayo patuo-tuo. Unsa iniglubong na katong zahong bitaw nga gisudlan sa limos, bukon, karilit kay nanay, sweet to kay nanay ay. Ano ba? Ingana, unya magsuong-suong slungon, nya inigabot sa menteryo, hilak-hilak ka dito, hilak-hilak na okay ra to na natural man jud nang mohilak. Pero inig uli magdaog-daog, magdaog-daog kay aron di kuno mukuyog tong espiritu. Unsa bag-o pa kang naingog, dad ako, ra mahadlok kag kuigan. Mao na mga patuo-tuo. Di ba daghan kay tanan no?
Unya kanang mga sobra nga snacks, mga lighter, mga posporo, unsa pa nang mga butang unta nga pwede untang dadon og uli ay ibilin na ibilin kay maot. Bata in town nga gakaog pan pagtan-aw sa inahan, di sa man gikan ng pan, ang menteryo, hugkat, ilabay na, ilabay. Okay, maot ko nang gadagan ng sakyanan, gikag menteryo. Kay tanan ko nung gisod sa menteryo, maot na ko na, dadog uli, nganong nanguli man mo. Tanan man kang ningsod dito, di na angay iuli, nganong iwa magagiapel og tabon. Gipaslak unta kag apel sa pansyon. Kay tanan man kang isod sa menteryo, di na iuli. Di ba? Mga patuo-tuo. Sunod, mga diwata, maghalad-halad og pagkaon anang mga daplig basak, anang mga umahan, maghalad-halad og dangkoy-dangkoy ang tawag na mo ana, kanang mag-ihaw og manok o baboy nga way asin-asin. Na Meriko manawag espiritu sa silangan, sa kasadpan, sa bagatan, sa pangtawgon, mga representative sa pijangaw, sa ukok, ana pangtawgon na halaran og malyurka, tabako og katong baboy nga 40 kilos nga way gisi ang dunggan, way asin-asin. Unsay gingon sa Biblia? Ang gingon sa Biblia 1 Corinto 10:20, klaro kayong gingon sa Biblia. Di ni ahong gama-gama. Ang gipasabot ko mao, nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa mga pagano, gihalad ngadto sa mga yawa o dili sa Dios. Dili ako buot nga makig-abin kamo sa mga yawa. Klaro kayong gingon sa Biblia. Nga kanadeng mga padugo diha, pagano man nga practice, gikan manas katigulangan, ang gihalaran nato ana mga yawa. Unsa karon ra ba mabuisit na tong kinabuhi kay kining yawa o makasod na sa tong kinabuhi. Isa katimaan nga ang atong pagpuyo gipuy-an nagyawa kung dili na maghari ang gugma, kalinaw ug panaghiusa sa atong pamilya. Mga sakit na gani nagway findings bisag unsaog paningkamot murag wa kay abot, murag kag gibira kanunay, murag dili mo absorb ang panalangin sa Ginoo. Natural kay ang yawa di gustong magmalipayon ta. Hatagan tagkasakit kanang gitawag og demonic oppression. Nya unsa may atong gibuhat? Nasakit naman, why findings, daghan na kadtong mga problema sa kinabuhi. Kinsay atong gipasanginlan, kinsa may atong pasanginlan ug maputos na ta sa mga kasakit o problema. Di ba ang Ginoo? Nganong gingani man kuno mo Ginoo nga liminister man unta ko? Nganong gingani man kuno mo Ginoo nga buutan man unta ko? Nganong gingani man kuno mo Ginoo nga ako mao tending donate og tiles anang among kapilya? Namuhiboy na. Pero wata kahibaw nga nganong may nga nata kay gipasulod nato ang mga yawa sa atong ng kandila unsa ang patuo-tuo ana kay abalion tong kandila kay aron kuno makungkong tong kamot sa gatawat sa kabaw. Unsa inyong pagtuo ni San Antonio dahil mamamarang? Usa na kadakong bugal-bugal. Ipatagna. Matingat kay aning mga mananagna bitaw. Ayo magpatagna ko. Kinsay imongan, kana palanggaan, ug tinuod kang mananagna nganong mangutana pamangkagngan. No mga daghan ka mga binuang jud. Tagna sa lamangkir unsa man ang ngutan-on, naa ba moy kaliwat albularyo, naa ba moy kaliwat nga mamamarang, naa ba moy kaliwat nga kanang gadamgo-damgo nga gipakita kung sa pananawon sa Ginoo. Himo kuno siyang propeta sa Ginoo ato nang itres kay kung naa gani na maunay nakaingon sa demonic oppression sa maong kaliwatan. Kay kini kung mga ga-practice ane ibutanta ako ga-practice ko pagpanambal, ga-practice ko pagpamarang o dili baka na ako'y mga pananawon kitang gikan kunuhay sa Ginoo nga wa masusi sa simbahan kung tinuod bagyong iya sa Ginoo. Samtang ako pa nang gi-practice, why daotang mahitabo nako? Wa pay daotang mahitabo nako. Pero inig kamatay nako,
maningil ang yawa sa tanan nga under sa akong authority. Kay ang kitang mga amahan, kita mga ginikanan, kita ang taas og otoridad sa panimalay. Karon kung kita nga naay otoridad, ang atong otoridad na ilawom sa yawa, ang tanan nga under sa atong otoridad, panagiyahon po sa yawa. Mao na logic ana. Mao na nga bisan pa og imong mampapa, mamamarang, mulumay, bisan pag namatay to nga way midawat sa iyang abilidad, nganong naagi hapon tay mga pag-antos at harassment sa yawa, kay walay laing makabugto sa maong koneksyon ang pag-ampo ragyod sa simbahan. Dangop ta sa simbahan. Mao nga bless kayo ang atong diocese, gitagaan tagpare nga exorcist si Father Darwin, na ay yuta diha sa Malinaw East, gitukuran og center sa atong diocese, dangpanan sa mga giatake siyawa. Mo nga naay gi-provide ang Ginoo. Nga lain pa, usa may angay na tong bantayan. Magbantay ta kay karong panahona katong giingon ni Brad Kaloy kaganiha, daghang mga mini nga propeta, daghang mga mini nga mga gatukod og mga pundok, gatukod og gani kulto panang uban, sila na Ginoo. Na kadungog mo na ay Senior Aguila, na ay appointed son of God, na puro man nangangkon nga Ginoo sila. Napay kana bitang manglarot og ngipon nga kanang lapis ray gamito, nakadungog mo na anay grupo nga manglarot og ngipon na di mudugo. Oh, PBMA, sa meaning gani ana Ma'am Jo? Pastor Borot membro alaot. Apa kita kayo? Philippine Benevolent. Ana. Ba't kana mangingon ana ba? Nganong daghan man na? Nagsugod na siya kasagaran aning mga nagtukod og pundok, nagsugod na siya sa damgo. Maong magbantay ta aning mga damgo, mga pananawon nga ang Ginoo, ang mahal nga Birhen, si bisan kinsang mga santos nagpakita og naghatag og mensahe. Kay kining mga damgo di ay makasaad ni. Kinsa may muhukom nga ang imong damgo tinuod nga gikan sa Ginoo or dili, ang makahukom niana ang otoridad sa simbahan, dili ikaw. Usa sa mga timaan nga peke ang maong damgo, iya sa yawa o mugna baka sa diferensya baka sa panghunahuna, kung pananglit gani dunay usa ka tawo nga mo-claim siya nga aduna siya'y damgo, anuas na siya pananawon, unya kung di ka motoo sa iyang mensahe, muingon na ganina, nag-ingon ang Espiritu Santo, makanser ka, kay wa ka modawat sa pulong sa Ginoo. Klaro na gyud nang bakak. Klaro na gyud nga bakak. Ato basahon sa Biblia, Sirach 34:1-8. Ang mga damgo walay kahulugan. Ang mga tao nga buang-buang matunto sa mga paglaom nga walay hinungdan, ug ang mga damgo makapadasig sa ilang hunahuna. Ang usa ka tawo nga motuo sa tanang mga damgo mahisama sa usa ka tawo nga buot modakop sa anino ug mugukod sa hangin. Ang imong makita diha sa usa ka damgo dili tinuod, sama nga dili tinuod ang makita diha sa usa ka salamin. Ang dili tinuod dili makahimo og butang nga tinuod, sama nga ang hugaw dili makahimo og butang nga hinlo. Walay hinungdan ang mga damgo, mga tagna-tagna og mga tilimadon. Makita mo diha niini ang gusto mo lamang makita. Na sumpay ang gingon dire, ang mga damgo nakapahisalaad sa daghang mga tao. Gibutang nila ang ilang pagsalig nining mga butanga ug unya mapakyas lamang sila. Nga sumpay, ang balaod hingpit na ug wala na kinahanglana. So nganong dili na kinahanglan ang mga damgo o mga visyon? Tungod kay ang kamatuoran gikan sa Dios gipadayag na diha sa simbahan.
1 Timoteo 3:15, ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamaturan ug ang magdumili pagdawat sa mga pagtulunan sa Dios nga gibilin sa simbahan, isipon nga makasasala, sumala sa Mateo 18:17. So wala na kinahanglana ang mga damgo, wala na kinahanglana ng mga vision. Mao na nga kung pananglit na kay mga damgo, ayaw na hatagig kahulugan. Kay kung imo gali nang ibutang sa buot, mahibaw-an sa yawa nga giganahan ka sa maong pananawon, sakya na sa yawa, ifeed ka kanunay og mga damgo o mga mensahe, hangtod nga mahimulag ka sa hingpit sa matuod nga pagtuo. Labi na gyud masuko kag koreksyonan pare. Labi na gyud og masuko kag koreksyonan sa mga otoridad sa simbahan, timaan gyud na nga bakak. Mo na magbantay ta nga mo'y damgo na, brad nagdamgo ra ba ko nga natangtang ahong ngipon, ayaw naghatagig meaning. Kadaot pud nimo kay di na ka makatog, kinsa ka hay matigbak nga sakop sa pamilya natangtang man ahong bag-ang. Usa og magdamgo og kanang naay has, kinsa ka hay galuib na ho. Gadamgo og bitin, pero magdamgog tae, lipay kayo, yes, na ay kwarta nga moabot. No. Manggagazama-zama, laman mo. Og tinuod man gani ng inyong tae, o kwarta de ang meaning ana, iprenda ng inyong tae. Ano inyo man ang giplasa? Bawl. No, kita mga tuo-tuuhon, katanawar ha, damgo, makapasaag yun. Makapasaag. Nabitaw to'y siman gahilak, dit nga na sa opes, kay gipasanginlan siya siyang asawa nga nagluib kuno siya, na akay lain, na akay kabit. Ginsa nimo pagsiguro, gadamgo ko gabiig, dako nga bitin ning dog na ho. Na kinsa man kuno'y laing tigdog niya, iyang bana raman. So, and therefore, iyang bana ang bitin, iyang bana ang traidor. Diba? Ayaw mo to, na. Kay makasa, dita, gikasilagan sa Dios ang nagbuhat nining mga butanga. Mo nga dili na to pasagdan ng yawa maka-enter. So napa mo nasabtan? Lain lagay mo tinanawan. Aw hinoon lain man pod ko tan-awon. Mao po na ilaay diha no. Bitaw, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, dinhira ko kutob og mayong hapon sa tanan. Murang man o gihinay-hinay o ganggang ang mga speaker ani. Duha ray buot pasabot ka init sa kalayo sa Dios o ang pikas bitaw. So naa na tay wireless man pud no. So para sa ato ikatulong speaker. O karon nato nang nasabtan, di ba? Ang duha ka bahin. So kung ato ni siyang tagaan og reflection, kaganina sa ato apologetics atong gipasabot ang pagtulunan mahitungod sa atong simbahan, mahitungod sa matuod nga simbahan aron mabuntog ang atoang mga question sa atong pagtuo. Kaganina pinaagi sa pagpasabot sa danger sa pagtuo o pagtuo nato sa mga patuo-tuo o sa mga okultismo ato usab nga gi-prevent nga dili makunhod ang atong paghigugma sa Ginoo. O karon mga igsoon, aron makumpleto ang tulo ka theological virtues arita sa ato ang pagpalig-on sa atong paglaom. So dili natataman sa kahadlok no, sa ato ang mga kaaway nga makita o dili makita. O ato na pong ihatag sa ato ikatulong speaker ang pagpasabot mahitungod sa mga hinagiban o mga items, religious items o diba sa sacramentas nga gihatag sa ato ang simbahan. Dili na nato langayon, ato nang ihatag sa atong ikatulong speaker, Brother Eugene Ifundo, sa amang karon gibutang sa Ginoo. Sige. Okay, so samtang nagpahayluna pa. So kung na may mga pangutana, so unya na lang after sa ato ang ikatulong speaker or napatay oras unya para sa open forum. Daghang salamat. Mayong hapon bungkukan ilaya. Kaila ba muna ho?
Okay, tig-deliver man kog itlog ani inyong baryoso na. So, Brother Eugene, inyong silingang barangay Gikan, barangay Nagsulay. So, ang topic nga akong ipambit kaninyo is about the, nakabantay mo ng gipang display diha? Ha? Kiba si kapalit-palit mo ana, niya mo kay bawag unsa una. Ha? Kung ganiya, si Brad Serwin, si Brad Kaloy, nagisgot sa atong pagtuo, kung unsay tinuod nga pagtuo, si Brad Serwin, nagisgot sa mga unsa ang delikado nga magdala ka nato pinagi sa mga patuo-tuo nato, the dangers of occultism, and karon adia ang mga tabang sa simbahan, no? Ani ay mga tabang nga gitanyag ang simbahan aron kita makakat-on ini. So ang akong topic pagpasabot ninyo kung unsa ang paagi nga insaktong paagi paggamit nato niya ng mga religious items nga unya inikahimo nga mahimong delivera sacramentals human sa blessing ni Father. Okay? So, the proper use of sacramentals, no? Kung mubasa ta sa Biblia, no? Bagi tudloan tang Brad Kaloy nga kinahanglan kitang magtuon og Biblia. Mabasa nato diha sa Kaalam ni Solomon 6:10 nga kining mga balaang butang kung inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo usab isipon sa Dios nga balaan. Ug makahimo kamo sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. So kanang maong mga sacramentals, kanang gitawag na sacramentals, mga balaang butang na. Nya maunay makatabang na nato sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Kung ato nang tagdon sa pagpaagi nga balaan, isipon ta sa Dios nga balaan. Okay? So nasabtan. Now, unsa ning sacramentals? Matod sa Catechism of the Catholic Church 1677. Kining maong mga sacramentals mao kanang mga balaang timaan, buhat o butang nga gitukod sa simbahan, ha? Gitukod na sa simbahan ubos sa pagtugot ni Kristo. Diha sa Mateo 18:18 adunay authority nga gihatag si Kristo sa atong simbahan nga magtukod niya ng mga sacramentals ug mao kana ang mag-andam sa atong kaugalingon, mag-andam sa tao sa pagdawat sa grasya. No? Ang grasya tabang gyapon na sa Dios. Asa na nato makuha ang grasya? Dito sa mga sakramento. No? Ang sakramento mo nay mo hatag nato sa mga grasya. Kining mga sacramentals kanang nadiha maunay mo bit-bit ninyo padong sa sakramento aron madawat ninyo ang hingpit nga grasya nga hingpit nga epekto sa sakramento nga mao ang grasya. So muandam sa atong kaugalingon. Mura ni siya og magnet ba? I-magneta suyupon ta og dalhon ngadto balik sa mga sakramento. Kay nganuman aron diay mamahimong epektibo kanato ang paggamit sa maong mga sacramentals, kinahanglan naatay participation, naatay buhaton. Kinahanglan una nato nga ipahiuli ang kaugalingon diha sa gitawag og estado sa grasya or proper disposition aron mamahimong epektibo ang paggamit nato sa maong mga sacramentals. Dili magical. Dili sama nga kung moadto kag albularyo, tagaan kag haplas, tagaan kag habak, gamita inig-uli nimo, wala na kay buhaton ritso na. Okay na. Usahay pagani magdaratag sinina, picture sa atong gipatambalan dito. Ni kahuman okay na. Tinuod dili. Sa giingon ni Brother Sherwin kung nahinumdum mo usa na sa mga delikado nga naghatod nato ngadto sa kalautan kanang maong mga buhat. Okay? Mao na nga naay tabang ang simbahan unsaon man. Kung kita mga sakit, asa man ta moduol? Ha? Asa? Nato direbe, kung mga sakit, asa ta dool? Albularyo kasagaran. Taksara ng moduol una og hospital. Oh? Dunay duha ka balatian, natural illness o preternatural illness. Kanang natural illness kanang mga gihubag na imong tuhod kay arthritis ka, tungod kay natural ang hinungdan kusog kang mumugumba nga nana, natural illness. Ang preternatural mao nay mga balatian nga mugna sa atake sa yawa. Or di ba ka imong natural nga balatian gisakyan sa atake sa yawa aron ka dili mamaayo. So muna, ang gihimo natong mga Katoliko kasagaran o bisag dili Katoliko, tanang tao, una niyang duulon ang albularyo kaysa doktor. Tinuod dili.
Inigabot sa albularyo, gakadindi na dili. Muatog doktor, samot na, nga dili mo surrender na pong doktor. Kaya nga naman, atake dahi sa yawa. Mauna, nga ang simbahan na ay tabang unta nato dahi ni ana. Kung mga sakit asa dahi tamuduol unta. Ha? Kung natural imong balatian, adto ta sa doktor. Kung dili, ma-explain sa doktor, nan, dool sa imong simbahan. Kaya nga naman, na ay gitanyag ang simbahan, nga tabang alang ni ana. Maunang na ang simbahan, nagtukod ang mga sakramento, ug uban ni anang maong mga sakramento, ang sacrament of healing. No? Unsa ang sacrament of healing? Mauna nga naglangkob na sa pagpangumpisal. Maunang grasya kayo. Bless kay itong mga tao nga nangumpisal kaniya. Nga naman, nadawat nila ang grasya gikan sa maong sakramento. Nya kanang sacrament of healing, naglangkob na sa kumpisal o pagpa-anointing or hilog. Be, mangutana ko ninyo, unsa may naas inyong una-una og magisgota og hilog? Ha? Mamatay. Tanawa lagi. Ha? Tungod kay, ug makakita taog pare, nga magparking ang iyahang sakyanan diha sa atong silingan nga grabe og balatian, manggawas ang mga marites. Tinuod dili. Uy, Mari, naas padri ito, naas padri ilang kuan, papulano. Mano man, nasakit man to, basig mamatay na naron. Tanawa ra. Atong gitungo na Hinoon, dili na mao. Unsa may giingon sa Biblia, sa atong simbahan, sa atong Ginoo diha sa Biblia. Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto 15. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan. Kinsay pangulo sa simbahan? Pare, no? Aron magampo alang kaniya ug magdihog kaniya lana. Ang maong pag-ampo, mag-ayo sa masakiton ug mapahiuli kaniya ngadto sa maayong panglawas. Ang sa may gibuhat nato, tu atas albularyo. With all your respect lang sa atong mga igsong albularyo, naluoy mi nila, apil sila sa among pag-ampo nganuman, nasayod mi nga biktima lang pud sila sa maliputong atake sa yawa. So mao na nga kinahanglanday kung nagmasakiton ta kanang mga balatian nga dili na masabtan nga sa di na makita sa doktor, dool sa simbahan. Nya kitang tagalila, bless kay ta. Kay matod pa sa akong mga kauban sa exorcism, ningon sila, bro, hayahay kay ka. Ngayon naman, ikaw may nakadaog sa biding. Sa bang bidingan tungod kay ang opisina ni Father Darwin diha sa Malinaw East nga mao ang Exorcism Center of the Diocese of Tagbilaran. Diha gitubag ang mga kanagkadaiyang balatian nga dili na masabtan sa doktor. Mo nang bless ang tagalila kay naa na nato. Dili na namawa. Kaya nga naman, permanent office na. Ayaw na mo dool og albularyo. Dool mo sa simbahan. Pinaagi sa atong kaparian. Kung nagmasakiton ka nga dili ma-explain sa doktor, dool sa simbahan. Pangayua ang sacrament of healing. Kumpisal unden pagpahilog. Kay kanang pagpagkumpisal nimo mga igsoon, diha nimo madawat ang grasya. Kay sakramento man na. Kung nagmasakiton ka, niingon diha, sa Catechism of the Catholic Church 1502, illness becomes a way to conversion. God's forgiveness initiates the healing. Kung naa kay balatian, ayaw mahayi ang Ginoo. Pasalamati siya. Kaya nga naman, naasay posibleng mensahe nimo. Maybe it is a call for conversion. Gusto Ginoo nga mabag-o ka. Kaya nga naman, layo na kaniya. Nilampos na hapit ang yawa nga mapahilayo ka sa imong Diyos mo nang gitawag kaniya. Mao na naa ang tabang sa Ginoo. Balik ta sa simbahan, kumpisal, pagpahilog. Nga naman, inikumpisal nimo, unsay madawat nimong grasya? Grasya sa kapasayloan. O kanang maong gracias kapasayloan nga madawat nimo sa kumpisal, maunay mo bit-bit nimo sa imong kaayuhan. Illness becomes a way to conversion. God's forgiveness initiates the healing. Kung gusto kang mamaayos imong balatian nga wa na makita, wa masabti sa doktor, dool kumpisal. Ug daghan mig experience na didto sa office of exorcism. Human ang kumpisal, human nagpahilog, human nakakalawat during sa atoang kining komunyon. Naayo ang ilang mga balatian. So nasabtan nato
hinaot unta nga dili na ta mo dong didto sa mga albularyo. Asa man ta duol sa simbahan kung naay balatian nga di na masabtan sa science. Amen. So mana mga igsoon no? Karon, padayon ta. So unsa may mga pananglitan aning mga sacramentals are humatod pa sa kasigim balaang butang ug buhat man to itong mga sacramental. So duha ka mata nga sacramental na ay sacramental action o sacramental object. Sacramental action apil na niya kanang blessing sa pare nga gihimo sa pare sa obispo blessing. Kanang prayers, all your prayers and piety devotions, sacramentals ang tawag ana. No? Even the simple making the sign of the cross. Ang pagpanguro sacramental na unsay giingon diha, unsay kahimuan sa sacramentals, they help us combat evil. Ang sacramentals makatabang nato pagpakigbatok, pagpanalipod sa atong kaugalingon diha sa mga atake sa yawa. Sa ato paday kung nanguros ka, nakigbatok ka, hadlok na ang yawa nimo. Amen. Ya kano sa araman ta manguros. Gani siguro daghan-daghan jutang nadire. Daghan nato ani nga muot na lang ang adlaw, muabot na lang ang sunod adlaw, wa gyud ka pangaros. Tinuod dili. Tinuod kay na. Kano sa aram ta manguros? Hala brad, ako brad kay ana ra ko manguros og nay dugdug og kilat. Jesus Marosep. Mora, ana makurat bitaw ka tinuod dili. Huy, making the sign of the cross, sacramentals na, and it is the shortest form of prayer. Kung katong gihimo nato ni Father Darwin ganiha, is the highest form of prayer, ang pagsimba ug ang sakrament, ang kanang pagpanguros, mao na ang pinakanubo nga pagampo. Kung nanguros ka, imong giila sa kinasingkasing ang presensya samahan, anak ug Espiritu Santo sa imong kaugalingon, pinagi sa pagpanguros, nagampo na ka, ug nakigbatok na ka sa yawa. Amen? So, muna yung mga example of sacramental actions. Okay? Panguros. Manang manguros ta. Kana mga devotion ninyo, padayon na. No? Kana all prayers and piety devotions. Mana, santos nga rosaryo, sacramentals na. Okay? Now, arita sa sacramental object. Kanang nakita ninyo diha. Maunay sacramental. Religious items. Ang tawag pa na. Di pa na sacramentals. Ha? So, kanus man mahimong sacramentals ka ng mga religious item? Iniguman og blessing. Bright lagi mo. O inigumag blessing. Kinsa may mo blessing? Ikaw. Ha? Si Father Darwin rabay pwedeng mo blessing? Ha? Dili. Tanang pare. Ha? Kina pare. Sakto na. Okay. So, human sa blessing sa pare, mamahimong sacramentals ang religious items. Kana, religious items. Karon, balido ba ang blessing sa tanang pare? Ha? Naiuban, pitok-pitok matara kay aron dili masajob. Oh, dili og pare des aglipay. Kinahanglang paring Katoliko. Tanang paring Katoliko. Okay. So, all Catholic priests. Okay, pwede. Now, paigo na ba ang blessing sa pare aron mamahimong epektibo nga kanimo ang maong mga sacramentals? Ha? Ngano man? So, dili pa paigo. Kay nga naman, magkinahanglan ta anong gitawag na tog proper disposition or proper kining kinahanglan natong ibalik ang atong kaugalingon diha sa estado sa grasya. Maunay pinaka-main nimong tinguhaon kung gusto ka nga mahimong epektibo ang paggamit nimo sa sacramentals. Ha? Kay kanang mga sacramentals sama na sa kutsara. O katong mga sakramento, mauto ang pagkaon. No? Katong kutsara, maunay sacramentals nga mo, hungit nimo sa sakramento, aron diha mo tuhop nimo. Diba? Nakatabang ang sakramental, aron mabusog ka sa grasya sa sakramento. Mao ang kutsara. Okay? So, nga, analogy, simple analogy. So, mana nga, kaning, ang sa tinguhaon, aron mamahimong epektibo ang sakramentals, ngari ka na to, mo nang be on the state of grace or kining properly disposed. Now, unsaon na nato pagbato ng maong tinguha nga proper disposition, mauna nga nanginahanglan ta aning gitawag nato og authentic faith una. Tinuoray nga pagtuo.
Dili itong kargadog patuo-tuo. Ha? Kolosas 2:8. Kargadog tag patuo-tuo. Dili ta malipat na katong gisgutang Brad Sir Ruel katong mga lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga iya sa mga espiritu nga naghari ning kalibutana. Huwag tango na sa atong pagkatao. We must be a practicing Catholic. Unsa man ang practicing Catholic? Kanang mga tao nga nagsalikway sa tanang pagtulunan nga dili iya ni Kristo. Pagtulunan ug baruganan. So therefore, musunod gyud ta sa atong pagtulunan sa atong simbahan. So, wadon ang mga patutuo. Authentic faith. Nga, tinuod nga pagtuo, tinuoray. Dili taman nga moingon ka katoliko ka, binunyagan ka. Kung dili, kinahanglan gi-practice, di mo? Kaya naman, diha sa Santiago 2:14-16, patay man ang atong pagtuo kung dili nato ubanan sa atong mga maayong buhat. So, nasabtan, unsay buhaton, kinahanglan tag authentic faith. O mauna nga, apila nato sa atong usa ka mahinulsulong kasing-kasing, maghinulsol og mangumpisal, mao nang duol ta sa atong kaparian. Maghinulsol ta kay aron mabalik ta sa estado sa grasya. Aron dali masabtan, magpractice ta anang cares. Confession, unsay cares? Hey. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. O kana, practice ka ng cares, mungumpisal. Atog simbahan. Adore, ug na adoration chapel. Rosary. Be, mangutana ko ninyo. Daghan-daghan man taan Kinsa man dihay nagbitbit og rosaryon diha? Gari ba taga malinaw tayo taga mungkukan ilaya? Ha? Huy, magbitbit magrosaryuhan. Ang rosaryuhan sacramentals. Gingon kanya, they help us combat evil. So makatabang ni, matag rosaryo na mo, no? Madapinan ang nayawaan ni sa office, magtiyap ako, ana sa akong kamot, init kay na nako. Labi na kong imong ampaon. Kay nga naman, every Hail Mary is a blow in our head. Mao na ingon sa usa ka poses. Sa usa ka demonyo diha sa usa ka poses. Nga mag-ampo kang maghimaya ka Maria, murag gimaso ang ilang ulo. Na? Niingon ang usa ka santos, a Catholic without a rosary is like a soldier without a weapon. Hala? Ang Katoliko nga walay rosaryon sama sa usa ka sundalo nga walay armas. No? Naata sa gera, spiritual battle. Ang sundalo naa sa gera kontra sa ilang mga kontra, rebelde, etc. Ugwa sila armas, muasdang sa gera, impa sila, patay sila. Mao nga kita usab magbitbita sa inagiban. Bring the rosary and pray the rosary every day. The family that prays together stays together. Okay? Rosary, Eucharist, mao nang giawag ta nga musimba matag Domingo. Dili ka mauray isimba og naibag-ong sinina. Ha? Mabitan na kasagaran na ito. Nga naman, makasata mga igsoon ko diha ni Kristo. Bisan gani diri si Father Gamaliel, magmisa diri every ikapilang Domingo. Sikan? Ha? Okay, kaduang Domingo. Napagali na ito, dili mo simba. Abi ni mo, makasata og di ta mo simba. Nga naman, kasuguan sa Ginoo ikatulong sugo. Kinahanglang balaanon nato ang maong adlaw. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1389. All faithful are obliged to participate in the divine liturgies on Sundays and feast days. Kayo obliged, obligado. Kayo obligado, makasata og di ta makadong dito. Gawas lang ka kung baldado ka, gawas lang ka kung masakiton ka, nga dili nagyug ka makaato dito. Or baka ha, ikaw may nagatiman sa imong masakiton, nga dili na pwedeng biyaan. O di ba ka, doktor ka nga nag-opera ka niya ng orasa, nurse ka nga nakagyatiman, pero imposible kayo hangtod. Tibok adlong Domingo, wa kay libre. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Maunang pangitaang Ginoo na, anang adlaw. Labi na anang adlong Domingo. So ayaw, kay maro, kay raba ka ayaw ang yawa. No? Maldiwan ang yawa. O say maldiwan wad, maldito. Nya mao na mga igsoon nga, simbata, then gamit tag sacramentals. Kay by practicing cares, imong gihiusa ang imong kalag sa Ginoo. No? Mao na kung nagpractice sa cares, mamahimo kang takos ug epektibo na ang paggamit nimo sa sacramentals. Nga naman, nahibalik naman ang imong kagalingon diha sa state of grace o naa na ka sa proper disposition.
No? Sa gingon nako ganiha, matod pa ni kaning cares, kaning paghiusa sa imong kalag ngadto sa Dios, niingon si St. John Chrysostom, the soul that is united with God is feared by the devil. Kung ang imong kalag gihiusa nimo ngadto sa Ginoo, pinaagi sa pag-practice cares, imong gihiusa ang imong kalag sa Ginoo, kahadlukan ka sa demonyo. Amen? Sa muna, practice tag cares. Kaya ron magkahadlukan ka sa demonyo. Sa mga nga igsono, unsa ba yung mga benepisyo nga atong mabatunan kung maggamit ni mga sacramentals? Mga tagaan tag actual grace. For example, kaayuhan. Naa ka sa estado sa grasya, gigamit kag sacramentals, mamahayo ka. Actual grace. No? Kamo karon diyan diri karon, nagbitbit mo actual grace. Mano man, gilamdagan mo sa Espiritu Santo nga maminaw sa pagtulunan sa simbahan aron kamo makat-on sa pagtulunan sa simbahan, ilabi na kining spiritual warfare ngano man aron kamo makahimo pagpanalipod sa iyong tagsa-tagsa ka pamilya batok sa atake sa yawa. Amen. So mao na mga igsoon ha, mao na atong tinguhaon, no? Magamit ang sa sakrament, tinguha ang cares, practice cares, gamit sa sacramentals, aron natay benepisyo nga makuhan. Actual grace una, forgiveness of venial sins, mga ginagmay-gagmayng sala, mapasaylo nga naman, nagtinguha ka man kanunay sa estado sa grasya. Kanunay kang gida sa sacramentals, ngadto sa sakramento, di naa ka kanunay sa estado sa grasya. So mao na nga kanunay pasaylo ang imong mga ginagmay-gagmay nga sala. Tangtang ang mga silot sa mga sa nga napasaylo na. Katong nangumpisal ni Father Darwin ganiha, tangtang na ang sala ninyo nga dili ang eternal punishment. Di na mo ma-imperno, pero napatay panghimayran adto. Kanang gitawag nato og pinagi sa atong indulhensya. O nga na. So unsa pa uban? Makabaton ta kining pag gamit atong sacramentals. Makabaton ta og health of body and material blessings. So mamaayo ta sa itong mga balatian, daghan dito. Gipangkagid ng mga lawas, ng upak-upak na gamit og holy oil. Nagsakit ang tiyan, ni gamit og holy oil, nangaayo. No? Sa muna, gigamitan sa deliverance prayer, nangaayo. Kaya nga nay, naaday influence sa yawa. So muna nga, kung paggamit sa sacramentals, mamaayo ta sa atong mga balatian. Unya, number 5, protection from evil spirit. Gamit tag sacramentals, protektado ka sa gikan sa atake sa yawa kung nagtinguha ka sa state of grace. Mao gini tinguha na to, state of grace and properly disposed. Nya karon mga igsoon, timan ini, we can enjoy all these benefits. Katong tanang mga benepisyo, ma-enjoy to nimo kung naata sa estado sa grasya. Amen. Mao gini tinguha na to, state of grace. Now, kitang tanan ang matag pamilya Katoliko hinaot unta no mo nay awhag nga magbatuntag mga sacramentals no ngano man makatabang man nato no nya pero katoro pong maka-afford ha wait man niya katoro pong tubig-tubigan daghan magtubig-tubigan aning kining ilaya. Saan ang tubig-tubigan? Dili itong tubig, burot-burot, aning kamot ha. Dili ito, katubang ka ng pasabot, kortahan ba? Naay ka-afford. Monay, tubig-tubigan, Bisaya, laom. So, makatabang day mo pod kung mo avail mo sa mga sacramentals. Nga naman, ang process niya na ato nang gitabang sa mga, atong mga igsuon, mga anak sa atong mga igsuon nga, galisod o pagpangiskwela. Ato lang polo nga, mga igsuong kabos nga gustong mo eskwela, apan walay ika-afford. Kulang og allowance. So, ang process niya na, gitabang nato sa 35 ka scholars nga dili seminaryan, o 35 usab ka scholars nga seminaryan. So, matod pang Father Darwin, nga nung nasa yung mga scholars nga seminaryan, kaya unya kung mamatay siya, naay mo puli. No? Kuya po wisdom sa Padre. So, mauna nga nakatabang mo sa mga igsuong kabos. Panultihon 19-17, kung mutabang ka sa kabos, sama da nga nagpahulam ka sa Ginoo ug ang Ginoo magpalos kanimo. Amen? So una, by kanang maka-avail mo na, nakatabang mo sa atong mga igsoon. Katuro pong maka-afford. Kay og pananglitan og wadyo kay kwarta, alangan magmangawat ka aron makapalit kag sakramentals sa nahinoon. Dili lang, padayon lang sa imong mga devotion. Kaya nga naman, duha ka matang ang sacramentals, sacramental objects o sacramental actions. Kung wadyo kay ika-afford sa sacramental kanang objects, gamita ang sacramental action. Amen?
mao nang mga pagampo. Unya kining gira ha sukol ta ha, gira ni Santiago 4:7. Sukli ninyo ang iyawa ug mudagan siya. Unsa ang pagsukol brad? Atras gamay pag masinugtanon kamo sa Dios. Mao na nga pinaagi sa pagpractice og cares nagmasinugtanon ka sa Dios, naa ka sa estado sa grasya ug mamahimo kang epektibo ang paggamit nimo sa maong mga sacramentals. Amen. So lastly, niining gira gubat batok sa yawa niingon si St. John Chrysostom. If we are at war with the devil, we are at peace with God. So mga igsoon, naadetas kung naata sa gira batok sa demonyo, naata sa kalinaw sa atong Ginoo. Amen. So mga igsoon, salamat sa inyong pagpaminaw. Usbon na ako, maayong hapon kanong tanan, ug daygo na to ang Dios sa ngalan samahan, anak ug sa Dios sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat, Brother Eugene, sa imuhang pagpasabot o nabatay nakatunan. Oh, kay mag-exam taon niya, get 1/4. 1/4, ma'am. Oh, nga na dayon. Pero karon ato sang tagaan og higayon, mga 5 lang kakat pangutana. O mo, dawat tag 5 ka pangutana, mahitungod sa ato ang topic kaganina. Kung naba lang tay mga gusto rang i-clarify, so mudawat tawag 5 og pag tubagon kini sa ato ang speaker. Kay wa nilabot sa among kontrata nga ako'y motubag. Bitaw, sige mo open ta basig na yung mga gustong mangutana. Kay ugway mangutana, ako ang mangutana. Bitaw. Mura man og nagwa. Okay? Na ba? Oh, going once, aw na si brother. Naday, pwede ta mo huwam og isa ka wireless. Kay magdi ka abot re. Kaya akong hangyoon ang ato ang mga speaker pod nga moduol, pog mga panelist ba. Okay? Sige, basig mo abot ra. O doon lang tagamay, sir. Kaya na'y pangutana si sir. Mic test. Test, water. Nana, okay. Kani ako ma'am is not totally kuan pero this is just a matter of clarification no. Kanang regarding sa talk speak ko number 2 ito kanina. Diingon ng sir kanang tutuo no. Yes. Amin. Si Amin kay kanang itaw ngayon na kanang pasoso. Di na Catholic since na-mention mo nga mahadlok ko ka ba? Muli Catholic ka na mahadlok mo ka o tingog na doon na di kay pagtuo. Pero pagkangan na lang kita na mula So ampot pasabot talen mo sir nga sampol na ay kining mensahe nga ang makatanggap na ang makadawat ni ini. So magbantay ta ng mga chain messages. Kana bang nagani uban ana sir moingon nga ipasa ni sa 50 ka tawo kay makadawat kag biyaya kuno. Kana siya matawag yun nag superstitions. No, kay ang panalangin sa Ginoo ana mag-agad sa kanang imong ipasa kay butang tawa kay kapasidad nga imo na ipasa ngano man pod nga ang panalangin iagad man pod ana kaha. Naamoy na yung naay ako nung silbaran nila na sir na Brad, sir no? Brad nga ako mo kuan ko mo response ko mo reply ko amen. Pero mga abtak may pilang ka minuto or matter of mga 10 minutes daghan ang pusot-pusot nga
Comments. Daghan ang pusot-pusot nga kanang moingon nga advertise kanang moingon nga kanang naay kanang bitong advertise nagbahig mga produkto. Sunod akong gibuhat din ako mo reply. Oh, yes, tinod na sir. Nagpusot-pusot naman ang kanang mga product advertisement nila. Nga napo na lots of kanang panpod nga mo ingon nga magtig friend kay nya lang kon mga about God gyapon mga yun na ba. Pero sa akong gibuhat, although dili ko permanente nagsimba, mo rin yun direct to God ang ako wa ko magkuhan na ka na kay kanang murag di naman ni mao. So that's a part of kuan kanang mga totoo nga dili gikan sa kuan katurang mga kunan ba murag ginamagama ra nga totoo. Duhay rason na sir, posible nga naay totoo o posible pod sagol pagpangilad nga gamiton ang teksto sa Biblia unya og moingon mo type amen, nag-type nimo og amen, adto dayon palitan ning kape nga makapagwapa. Na. Ayaw mo too ra kay daghan kayo gigamit ang ngalan sa Ginoo para sa personal nga katuyuan. Pero kung pananglit na ay mag-post og teksto sa Biblia, unya wa lang gyud na siya way sagol totoo, way pagpanghadlok. Ang hadlok ang peligro ana naay teksto sa Biblia nga naay sumpay lagi ipasa sa 50 ka tawo kay mo naay biyaya naay swerte og di nimo ipasa di malason kas kinabuhi totoo na. Nya kana pong maggamit og teksto sa Biblia unya pag-ando pa diay mag-promote sa ilang mga beauty product unya mo gamit og mga teksto sa Biblia nga hahumhaom pod sa ilang produkto. Ayaw ninyo dili na totoo, ilad yun na, pagpanglimbong, pagpangilad. So mo to sir, ang ako ikatubag ana. So ang isa ko pangutana brother kay regarding since we'll talk about or you've talked about the sacraments, the sacramentals. So, 'di ba, it's gonna be the source of healing. So, what's the stand about those? Naman gud sa church like 'di ba naay mga priests nga moingog healing priests. So, what about those like nabagay mga priests nga healers, dili ba na sila natagak nga albularyo na hinuon kay pare unya mag-healing? So, just to clarify that. Okay. So, ang source of healing nga niha ang tingalin nganong naa may mga ingon ana nga idea. For example, si Father Darwin. Ngano man nga naa may mga tao nga ang ilang pagtan-aw ni Father Darwin usa ka healing priest. Nga naay gift of healing ba? Kay tungod kay dili man gyud pud ikalimod nga daghang moduol sa office nga nagmasakiton pero naayo. Pero bot bay pasabot nga na siya personal nga gahom nga pag-ayo sa masakiton. Hinumduman na to nga ang sakit duha ka klase. Naay natural illness o preternatural. Kadtong mga masakiton o grabe nga sakit nga naulian siya after sa prayer of deliverance, buot ipasabot nga ang iyang sakit dili natural, naay demonyo nga nagpaluyo. Mao nang wa mauli sa tambal sa doktor. Mo tong anong naulian man kay ang exorcist bisan kinsa nga pare pwede makakas out sa yawa tungod na kay ordinado sila na sila ecclesiastical authority ana. So tanang pare pwede maka-bless ana. So dili lang kay sa personal nga gahom sa pare di tungod sa ordinasyon sakramento sa orden nga ilang nadawat. Nato na klaro. Una ikaduha, kung duna may nasakit og natural illness naayo human giampuan sa pare, dili ang pare o gahom sa pare ang niayo niya, kundili ang gahom sa sakramento sa hilog nga gigamit sa pare. So ang gahom sa sakramento o ang gahom sa sacramentals, otoridad sa simbahan, mauna ang tinubdan sa kaayuhan, dili ang pare mismo. So mao na ito ba? Okay, another nga pangutana, ikatulo. Excuse me brother.
if there's someone possessed ba, mo-undergo ba mo ka ng sacraments like confession? And if mo mangutana ba mo if mutuo siya sa sacramentals niya siya nga naayo pero wa ka pangutana na nituo ba siya kay it start to believe in faith inana siya. So usay imong klarong pangutana sis? Mutuo maayo ba siya bisag wa siya nituo? Okay, ang usa ka tawo nga walay pagtuo, maayo ba? So ang tubag niya na sa kasagaran nga hitabo, dili gyud na siya mahitabo kay importante man gyud ang pagtuo. Pero usahay naapoy mga instances, daghan po mig na experience ni ay bana nga way pagtuo nga nasakit sa dihang giampuan sa exorcism sa deliverance naulian. So tungod sa iyang kaayuhan ning tuo siya. Pero usahay di ay maguna ang kaayuhan musunod ang pagtuo. Pero kasagaran maguna gyud ang pagtuo aron ay kaayuhan. Pero wala gyud tao nga kanang laktod yung ngaway pagtuo nga bisag giayo to nahibaw man gud ang Ginoo sa maabot. Nahibaw ang Ginoo sa atong kasing-kasing nga wa pa ka mutuo karon pero kung ako kang hikapon ug mamaayo ka mutuo ka ihatag sa Ginoong kaayuhan. Pero kung makita sa Ginoo nga mura man jud nagbisag unsaon di man jud mutuo wala gyud kaayuhan ana kay ngano man gani sa Marcos kapitulo 6 5 hangtod sa 6 ang atong Ginoong Hesukristo wa mohimog milagro adtong dapita kay nakita niya nga ang mga tao walay pagtuo. So importante kay pagtuo. Hebreo 11:6 it is impossible to please God without faith. Dili ta makapahimuot sa Ginoo kung walay pagtuo. So mo nito ba? Katupod sa katong mga albularyo bitaw nga nag-adapt man to siya sa Old Testament kato siya. Muto bagid nga katong wala pa ni dawat ni Kristo, demon lang gyud to sila. Aside nga si Abraham gitest ni God nga ihalad niya ang iyang kaugalingong bugtong anak nga sa Isaac isip sacrifice. And then which is adapted na siya sa Old Testament sa mga prophet. Pero ang mga individuals na wala pa ni dawat ni Kristo, iyan ang gi-adapt which is now called albularyo nga maghalad og mga animals na walay tatsa. Mao po na siya sa Old Testament which is gi-fulfill ni Jesus Christ Pangutana himself mo as si- a Lamb of God. Ang pangutanan nimo adto, Kanang ni-adapt og mga albularyo ba? Ang akong kuan na direct jud na imo ba jud siya nga demon jud nga iyang if nato siya sa Catholic Church ang gi-search if ang prayer na gamit siya sacramentals even kay sacramental objects or even kamangyan pero ang iyang prayers direct to God or our Father and even repentance prayer o kanang mituo ako o yan ang gigamit pero ang imuhang talk about nga minutes ago giana ka nga nagsamba sila sa false gods or demon. okay, nasabtan ako imong punto. Sa Old Testament nag-ihaw og baboy, baka, ana, etc. So mao toy halad sa una. Unya karon ikaduhang pangutana nimo nga ang ikaduhang pangutana nga valid ba og iya ba day gihapon sa yawa kung ang usa ka albularyo nga ning tambal nga ang iyang gigamit nga pagampo sa simbahan. So matawag ba day naghapon? Ay ngani ato na klarohon. Di mautro ang akong baruganan ang dapita ug unsay akong gisultiro di gyud na mautro. Nga ang tanan nga mga gihalad sa mga pagano gihalaran ana yawa 1 Corinto 10:20. Sa Old Testament mao ni ang kamatuoran. Ang gisugo sa Ginoo nga maghimo og lunsay nga halad nga makapahimot niya nga iyang sugo gisugo niya ang katawhan sa Israel. Wa niya na iapil sa laing nasod. O gani kung maghalad silag mananap himuon ni sa templo. Katong sa panahon ni Abraham, kato siya naghalad si Abraham wala pa ma-establish ang templo ato. Wa pa man maabot sila sa yutang saad.
Pero bisan pagtuod ingaton ning sugo ang Ginoo paghalad, gites lang ang obedience ni Abraham, pero wa gyud giallow sa Ginoo nga si Abraham mag-ihaw og bata. Gipatay ba rin nga siya sa ako man gitugot sa Ginoo, gipugnan mo sa anghel. So usa nakatimaan nga usa lang to siya kates sa obedience ni Abraham, pero dili kabubuton sa Ginoo ang mag-ihaw og bata. Kay kabubuton pa gipatay na unta si Isaac. So arita tapok ta sa Old Testament o sa New Testament. Nganong dili na kinahanglan ang mga halad kaniadto kay sa Hebreo kapitulo 9:13 hangtod sa 14 ang dugo ni Kristo nga gihalad sa cross paigo na to nga halad para mahugasan ang atong mga sala. Kung magpaduko pa kag manok, magpaduko pa kag baboy, bisan paggagamit kag rosaryo, gagamit ka dihag mito ako, ang tawag ana syncretism. Unsa man ang syncretism? Ang pagtuong pagano gisagol sa pagtuong Katoliko. Ug di na ikatinga kay sa buhat 16 dunay usa ka babay nga gitagaag gahom sa yawa sa pagtagna, makatagna. Pero nagsunod sa mga apostoles, kanang mga apostoles maminaw dodot mo supak sa simbahan. So sa panahon pa lang sa mga apostoles, naanay mga tao nga gi-combine ang pagano o gahom sa yawa ug ang pag-ampo o pamaagi sa simbahan. Mao na nga karon nganong dautan ang gibuhat sa mga albularyo bisan pagagamit sila og kanang pag-ampo sa simbahan kay ang ilang pag-ampo ug ang ilang intensyon sa pagbuhat niya na ritualistic ug dili authentic. So mao na itubag pangutana. Daghang salamat, Brad Sherwin. Karon, daghan patingaling gustong mangutana, pero mo lagi ni, ang oras gadagan bisag wa gukod. So aduna patay mga tulo ka party sa atong activity karong palis o karong hapon hangtod dunyang gabi. So akong gi-encourage nga kung napay mga pangutana, i-reserve laman na. Kung namoy kasuwatan, isuwat laman na. Kay pwede na og tubagon during sa ato ang open nga days didto sa office. Kay kuan man pud na live broadcast man sad. So kung mabasahan inyong mga pangutana, matubag ra pud to didto sa ato ang opisina. Okay? Sige, mo padayon ta sa ato ang ikatulong bahin sa ato ang sports and evangelization. Nakabantay naman tanong, sakit na kayo itong mga kibot, no? Mga lubot, sakit na kayo lingkod. Karon mutindog na po tarong taod-taod og magsayaw-sayaw. So karon ato nang dasigon og tawgon ang ato ang praise and worship team sa ato ang gikan sa charismatic community nga word becomes life. Okay? So sa dili pa sa tangga set up ang ato ang mga instrumentalists o ready na pod ang atong mga taga-dance ministry or worship ministry. Allow me to thank these following people nga nahimong nagmalampuson ang ato ang activity karong hapuna. So gikan sa Bungkokan Ilaya Chapel, ug daghang salamat sa ato ang chapel pastoral chairperson nga si Sister Mirla Hamo. O na ba si Sister dire? O kaway-kaway to be acknowledged. Og sa ato ang chapel finance chairperson nga si Sister Teodora Hamo. Daghang salamat kaninyo. Og sa mga cluster leaders nini nga chapel sa Bungkokan Ilaya, sa gikan sa cluster 1 si Sister Rosario Paden, sa cluster 2 si Sister Jocelyn Lagunda, sa cluster 3 si Sister Mirla Hamo, sa cluster 4 si Riza Jane Gordo, sa cluster 5 si Sister Marivic Virador, cluster 6 si Brother Charito Suarez, og sa cluster number 7, Escolastica Lagrosa. Daghang salamat gikan sa St. Michael the Archangel Exorcism Center og sa Sports and Evangelization Department. Daghang salamat. O karon ako kamong ihatag sa head o sa worship leader sa Word Becomes Life.